Socorro says nakakasuko na ang ginagawa ng Congress at Senate, super ang pagkagahaman sa power at pera na ubos na ang taxpayers' money. So yes, tandaan natin yung galit natin dito at yung clear implication na ginagawa ni Senator Risa at ng Kongreso. Tandaan po natin na mga politiko yung mga to at importante sa kanilang re-election ang opinyon ng taong bayan. So tandaan natin yung mga pangalan nila. Tandaan natin yung mga sinabi nila. Tandaan po natin na the next time they come knocking and asking for our votes at tulong para sila ay ma-elect or re-elect, huwag na po natin silang pansinin. Iba ang nasa ibaon nasa, munti ko na sabihin lumot, ibaon na sa limot ang mga yan. Lalong-lalo na yung mga taong mga constituents nitong mga kongresistang ito. Pwede ba? Tama na. Walang maayos silang ginagawa. Pwede ba? Kung sakasakaling they run for other office, higher or lower, tandaan po natin yung mga maling ginagawa nila dito. Tandaan po natin na kailangan ng kalimutan itong mga to, they do not deserve to be in position. Dahil pinapakita nila lantaran sa taong bayan yung kanilang pang-aabuso ng powers nila bilang mga legislators. Alam naman natin na hindi ito, hindi sila hukuman. And yet naghahanap sila ng pagkakamali at kasalanan. Fishing, kumbaga. Ano naman po ang value sa pagtawag kay Pastor Quiboloy kung makukuha naman nila ang kasagutan sa iba? Ano naman po ang batas na kanilang ginagawa? Meron na nga po Pero gagamitin nila yung mga ganitong issue para ma-target yung mga future campaign contributors, para ma-target yung mga, how do you call this? Yung magpasipsip sa mga powers that be na galit sa mga Duterte. Ay nako. In the end, it's all about the elections. So, bantayan din natin po yun. At yes, pwede naman natin gamitin yan laban sa administrasyon na ito. Kasi sa totoo lang, he lets these things happen. The leadership lets these things happen. Sabi ni Alphabet, ang hirap ng mga legislators ngayon, ang corruption issue ay deadma sila. Wala silang concern. Pero sa SMNI at PACQ ay todo sila panggigipit. Kung ako ang may power, ay gagawin ko silang so muli, okay? Marami pa pong kumbaga, nakikita natin na posibleng moves ni Pastor, Pwede niyang sabihin hindi validly na serve yung kanyang summons, wala po siya doon kasi in-announce naman po niya na wala siya, nagtatago or I think, di ba? Pero ako kasi, nakikita ko dito politika, yung moves. Alam niyo kung bakit? Kasi masyadong suspicious yung comms. Sa comms ko tinitignan Tingnan niyo. Right after yung statement ni Pastor Quiboloy, inatake kami ng tolls sa Luminous. Kasi yun sunod-sunod talaga na puro masasama ang sinasabi kay Pastor at saka kay Senadora Amy. So dalawa yung inattack nila, both Senator Amy posts at saka, sa wall namin at saka Pastor Quiboloy posts doon sa aming wall. Tapos suspiciously pare-pareho ng sinasabi. So pangalawa, biglang sinabi ng PNP, sinagot nila at sabi, wala daw silang information na may threat si Pastor. Ha? And sinasabi ni Pastor, kaya siya in hiding dahil may banta sa buhay niya. So ang ginagawa ng PNP ay nakikisali at sinasabing, wala naman kaming alam na may banta sa buhay niya. Bakit? Hindi pa naman niya sinasabing ni-report niya sa inyo. Parang huwag niya naman pangunahan. Kasi ang sinasabi ninyo, walang impormasyon na ganito. Natural, nag-imbestiga na ba kayo? Huwag naman pong ganyan na paghahalataan. Sabi ni, tapos ang media, tingnan niyo yung mga headlines. While in hiding, ito sa Star while in hiding from Congress, Quiboloy hurls conspiracies on SOCMED. Wow, conspiracy na kagad ang characterization nila dun sa sinabi ni Pastor. Where is the fairness here? Why can't you he made an assertion, di ba? Kung gusto ninyong pabulaanan yan, nasa ng ebidensya nyo na hindi tama ang sinasabi niya. Siya yun Siya mismo ang saksi sa threat sa kanya. Sa threat sa kanyang buhay. Tapos, anong sinasabi ninyo? Wala naman threat. Ito lang how dare you? Hindi po kayo yung victim. Parang pinalalabas ninyo na kung ba't sinabi niya, walang threat. Kung ba't may lalabas na summons, walang threat kagad. Ha? Ano ba kayo? How fair is that? At hindi lang po Star. Marami pong iba na yun nga, na to the effect na nagtatago, yung mga ganyan, ina-avoid ang Congress, sinabi nga ni Pastor na mayroong banta sa buhay niya. Sino kayo para magsabi na he doesn't feel threatened? Ay nako, itong mga to, hindi naman masyadong halata. And finally, kung
Kongreso mismo. Ang sabi pa obey the subpoena or risk contempt, or risk arrest. Unang-una, bago pa kayo nagsabi na may lalabas na arrest warrant, sinabi na nga ni Pastor na may banta sa buhay niya. Well, ina-assume nila hindi totoo. Pero, kailangan nilang pabulaanan yan appropriately. Hindi naman nilang sabihin na wala namang ebidensya. Pwede namang i-subject to due process yan. Pwede nilang sabihin, Mr. Kibuloy, we understand, we can guarantee your safety, etc. Pag sinabi ni Pastor, I don't trust the guarantee that Congress gives us. Deadlocked sila. Sige. Basically, sinasabi ni Pastor, sige, issue your warrant. Meron naman silang remedies. Sabi ni Carlyle, yung ibang media dyan, mga pion ng evil witch of the palace. Sabi ni NLZ Bebs, mukhang may interest si Idol, grandstanding kay Vico Soto, wag sana siyang mabudol. Ay, may ganun? Sabi ni Kuya Nick, yung makabayang makapili, nasa na yan? Yung makabayang makapili during World War II, binalik ng senador sa Senate, accusing someone na merong takot ang mukha. Oo nga, no? Makapili talaga. Okay, next. Sabi ni Coco Marvin, galit din ng US talaga kay PRD dahil si PRD lang naman na kayang maipabalik ang Balangida Bells. I don't think it's about the bells. Yung bells kasi pumayag naman ng US at ang US military po ay pumayag. To be fair, no, may political will si Presidente Duterte, but at the same time, the groundwork was also laid. Kasama po kasi ako dyan sa pag-lay ng groundwork na yan para mabalik ang Balangida Bells. Sabi ni Facebook user dun sa Luminous Group, sabi nga ni Senator Lacson about transparency bill, pero hindi pinatutupad. Anong problema kaya? Palibhasa, lahat sila nakikinabang sa pera na sikreto nilang minama ni Obra. Ang tunay na na magiging biktima ng ganitong klaseng palakad ay yung mga kakandidato sa susunod. Kasi ang tingin ko dito, si Senator Risa ay hindi po ito nagpapalakas sa electorate. Kasi sa totoo lang, ang laki ng tama niya. Kasi 7 million ang kasapi sa Kingdom of Jesus Christ. So that's 7 million people who will not vote for her. And she needs every vote that she can get. Ang tingin ko dito is meron siyang target audience na posibleng mahingan ng campaign funds, 'di ba? It's not about the people, it's not about the electorate. It's certainly not about public interest. Kasi kung may criminal cases nga si Pastor, why not leave it up to the courts? So, pinakikialaman niya ito because there are people who are listening who gusto niyang magpabida at baka mahingan ng campaign funds. Ganyan naman po talaga ang mga politiko. Hindi lahat ng tao ay kanilang target audience. Hindi parating pang publiko ang kanilang mga parinig. Mayroon po silang ibang target. So dapat alam din natin yan. And in this case, I wonder who that target is. Kung sino ba dyan sa mga oligarko, sino ba dyan sa gobyerno ang may hawak na pera na maaaring ibigay sa mga well-mannered and well-behaved and obedient legislators. Sabi ni Facebook user, good evening from KSA. Itigil na yung satswela ni PhilHealth scammer dahil walang credibility yan. Ingat-ingat po. She has a tendency to file cases. So, hi kay Ken Baksha. Sabi niya, is it possible that people here can do super PACs like what they do in the US? What do you mean super PACs? I don't understand. Sabi ni Doysters, I wouldn't be surprised if yung slate ng BPM admin for 2025 merong makakaliwa. And if that happens, VP Sara will then be free to oppose the admin. Pwede. Sabi ni ni Amelito Marquez, good PM po, masyado po atang minamaliit ang mga sigaw at hinaing ng taong bayan. Ay nako. Siyempre, deadma. Kailangan muna nila, ganito yon. Alam niyo kung bakit ngayon nila ginagawa yung charter change na yan?
Kasi ngayon kaya pa nila. Habang may laban pa sila sa public opinion. Pag nakuha nila ito, merong cover. Yun, habang medyo may, how do you call this, may bakas pa nung election high. And, kasi pag tumagal-tagal pa with the rising dissatisfaction with the administration, hindi nila kakayanin, matatalo sila sa referendum. Frequently asked questions. Bakit daw ako naluluha? Hindi po ako naluluha, ilaw po yan. Hindi ko po nakikita yung relevance. Ay, nabasa ko na pala yan. Sabi ni Gina, budget target ni Senator, not audience. Kasi kung audience, flushed na yan sa Inidoro. Alam nyo, bakit kayo nagagalit na sa dami ng nangyayari, natatabunan yung no liquidation? Kailangan din natin bigyan kasi ng pansin yung ibang mga issue. Gusto ninyo, tumahimik tayo sa ibang mga issues. Inaalala naman natin yung liquidation na yan. Sabi ni Maldita Mi, hindi kaya diversionary, ayan na naman tayo sa diversionary topic. So, hindi eh. Alam nyo, itong kay Pastor, well, of course it's a diversion. Of course it's a paninira. Of course it's an operation. Given po yan. Given na yan. Kasi nga criminal case eh, may kaso. Bakit kailangan dalhin sa Senado? Existing yung case. Sabi ni Tej, ano akala nila? Isang topic lang kaya ng utak ng tao. Oo nga. Sabi ni Reynald, bakit ang yung sinasabing ba, guys, pag hindi ko maintindihan, hindi ko masasagot. Sabi ni Fermin, ano po ang kahahantungan? If PAQ refuses to answer all the questions of senators related to the accusations against him, pwede ba siyang i-contempt at ipakulong sa loob ng Senado and until when siya ikulong? Unang-una, kailangan niyang umattend. So, pwede niyang i-claim yung right against self-incrimination at hindi siya pwedeng pilitin yan. Kung siya ay i-detain, resulta ng pag-claim niya ng karapatan, maaaring dumulog sa hukuman ang butihing pastor. Sabi ni Doysters, hello sa mga admin ng Luminous Channel, hindi sa BBM admin. Kailan ba, sabi ni Josh Stars, what's the current status po ng proposed federalism? Saan po nakapropose yung federalism na yan? Sa Senado? Yun pa rin po, first reading kay Senator Robin. Bakit issue ang federalism? Sabi ni Ma'am Stormy, how much po kaya nawawala sa pera ng taong bayan para i-maintain and suporta ng mainstream media at mga trolls? Ay nako, yan ang mahirap hanapin. Umarap si Pinoy sa Senado. Sabi ni Ri, umarap si Pinoy sa Senado about Dengvak siya. Kailan siya umarap? Teka, double check ko yan. Umarap ba si Pinoy? Did he attend the Senate? Did he appear in the Senate? Check natin ha. Senate. Dengvak siya. Oo nga, no? He did. Faced the probe in controversies hounding him. Wait, to be fair, tama ka. Former President Aquino faced the Joint Senate Committee probe into the controversies. But what he did was, he did not denial yung mga defenses niya. Sa akin, well, that's good. Pero apples and oranges, wala namang banta sa buhay ni dating Pangulo. Di ba? But that's a good one. No, guys, tama siya dyan. Umarap si former President Noynoy Aquino sa Dengvak siya hearing once. Tapos, pero si Pastor Kibuloy daw hindi kumaharap. Well, first of all, hindi pa yata nasa-serve yung summons. Kaya huwag niyo sasabihin na hindi siya umaharap. Of course, if he says na hindi siya haharap, pero ang sinasabi niya, ay may banta sa buhay niya. May banta ba sa buhay kay dating Pangulo? Besides, presidente yun. Ano ang danger sa kanya?
Ay, thank you kay Doysters, pang dentastics daw ni Harry. Harry has very few teeth left po. Sabi ni Red Verhel, he's watching from UAE. Sabi ni Furball, are you his lawyer po? Why do you ask that question? If I was his lawyer, I wouldn't be giving commentary like this. Sabi ni Wellfalks, Huntivirus is calling for trouble, waiting until pastors, million followers, mag-people power sa Senado. Wow. Si Congressman Teves nga, hindi rin nila pinapaharap sabi ni Coco Marvin. Yeah. Speaking of ipapaharap, asan na ba si Congressman Teves? Matagal na sila nanawagan kay Teves na humarap. Di ba, they already expelled him from the House. So, paano pa nila masasamon yan? Wala na silang jurisdiction. Sabi ni Coco, bakit sinisisi kay PBBM ang issues ni Kibuloy? Kailan namin sinisi dito? You want me to answer that? Kailan ko sinisi si PBBM kay Kibuloy? Ako pa yung talagang pasasagutin mo niyan. Ay nako, hindi ka naman masyadong halata niyan, ano? Yung mga taong nagsisi, yun po ang kausapin nyo. Sabi ni Ma'am Oseng, if only the Senate exhausts as much time and energy on investigations towards working on legal provisions to support better logistical infra in agricultural sectors. Jared C. says, polygraph test hindi ba needed sa Senate hearing ni Senator Risa? Alam nyo, ang polygraph has only persuasive value hindi yan nagagamit sa hukuman. So, hindi po yan nire-require. Pwede kang magpo-polygraph tapos isumite yan as proof of your innocence, pero it's not accurate. Kaya sinasabi nila, hindi yan admissible sa hukuman. And nobody requires it. Pero pwede, kunwari, magpa-polygraph yung mga witnesses and to submit it para maka-lend ng credibility sa kanila. Sabi ni Ma'am Marilu, like muna guys at share natin. Thank you. Sabi ni Alex Padilla, kailangan lang ni ACQ masagot lahat ng tanong at siya ang mag-grandstanding. Good venue yung hearing sa kanya kung plano niya talagang tumakbo sa 2025. As if kailangan niya yan. With all this about Sabpi na marami nang nakatutok sa issue. I disagree, sir. Kasi, with 7 million following, he doesn't need a Senate hearing. Right? It's up to him na dumiskate. Kasi kung hindi naman siya bibigyan ng puwang para mag-grandstanding dyan, then what is the point? And I'm very, very sure yung mga re-electionists dyan sa Senado will not give him that space. Bakit pa ulit-ulit nagtatanong si Furball kung ako yung abogado? Bakit? Ano yung purpose ng tanong mo? Lalong-lalo na't sinagot ko na. Ano po nangyari sa anomalya sa PhilHealth na nangyari sa panahon ni Hontiveros? Ang kaso yun. Okay, may mga lumabas na paratang tungkol sa kanya, pero wala pong nag-prosper na kaso as a result of that. So, yun po. Hindi ko rin po naiintindihan bakit may mga tao na nagpipilit na meron siyang ganon. Yes, may controversy po, pero hindi po siya naging kaso. So, mag-ingat rin po tayo. Ayaw din po natin ng fake news. Kaya hindi ko po binibring up yun. Kinwestiyon namin sa karambola, yung propriety na binayaran siya ng napakalaki maging spokes or image model ng PhilHealth. Tapos later on, naging member of the board. Tapos parang hindi maganda yung proyekto na ugnayang simbahan at mamamayan, something like that. Yung ubas Ugnayang bayan at simbahan. So, yun po yun. So, kailangan natin aralin bago tayo mag-akusa, Sabi ni Jerry, in court proceedings, the witnesses will take oath, identify him or herself bago isalang sa witness stand. Ngayon, pwede ba na gumamit ng alias o itago tulad ng sa Senate hearing? Number one, the Senate is not a court. Okay? Nag-o-oath sila only to attest to the truth of what they are saying. Ngayon, kung ihahalin tulad ninyo na hukuman ng Senado, then the Senate accepts this. Ngayon, kaya nga,
Tama yung obserbasyon na bakit nagtatago ang mga ito. Kasi may karapatan to confront your accusers. But this is a right that you can claim in court. Okay? Ngayon, kung gagamitin yan na depensa ni pastor na may right siya to face his accusers, hindi kailangan niya, that is a reason for him to go. Kaya nga hindi niya kiniklaim yung right na yun. Kini-question lang niya yung credibility nitong mga witnesses na ayaw magpakita ng mukha. Tama naman, naka-question yung kanilang sincerity. Pero wag nating ihalin tulad ang Senado sa isang hukuman. Iba po yun. Ano yung mga, sabi ni Cleofer, ang problema sa hearing ni Senator Risa pang propaganda sa politika. Dahil sa hearing, lalong lumulutang yung name niya dahil sinasakyan ng media. Kung may witnesses naman silang willing mag-testify, why not dalhin na lang sa trial, imbis na puro media at social media. Correct. Kasi yung mga sinasabi ng mga ito ay dapat dinala sa hukuman. Bakit sa Senado dinala? Anong gagawin? Humanap sila ng restback para ano? Para sa mga kaso nila? That's not fair. Lalong-lalo na, itinatrial by publicity bago i-file pa sa hukuman. Yes, may rally bukas. Yes, guest speaker si PRD. Sabi ni Pots, Pebbles, and Plants, I'm glad nakahabol ako sa live. I'm learning so much from your discussion. Anong pronunciation ng AJA? Is that AHA o AJA? Sabi ni Faye, if the Senate hearing is in aid of legislation, wala pong iyong aid. Kibuloy's case and Senate hearing is just a waste of people's money. Anyone associated sa Duterte, gigisahin nila para mawala ng clamor ang mga tao sa mga Duterte. Yes. I agree. So, yun nga eh. At para sa akin, pinagtutulungan siya. So, unang-una, may mga hired trolls na umaatake sa mga nagde-defend sa kanya. Dito lang, nakita nyo na, di ba? At saka mamaya, sa wall namin, siguro usually mga madaling araw, biglang lalabas yan, tapos i-attack siya dun sa mga walls natin so that they can make use of our audience. Pangalawa, yung PNP nagsalita, no info daw dun sa bantad sa kanyang buhay. Bakit? Nagreklamo na po ba si pastor? At bakit immediately no info? Eh di mag-imbestiga po kayo bago nyo sabihin na walang info. Kasi sa totoo lang, walang value yung statement na yun. Pangalawa, yung mga media, grabe yung headlines. While hiding, hiding na kaagad from Congress, Pastor Q hurls conspiracies. Sure, parang, okay, grabe na kayo magpa-clickbait. Pagkatapos, meron pa, yung mga kongresista, may mga paandar pa na obey the summons or face arrest. Grandstanding yan. Kasi alam naman natin may power to subpoena at may power na na mag-aresto for contempt. Nasa saligang batas yan. Pero kailangan talaga nilang sabihin at magbabad dun sa media. Ngayon, dun sa mga humihirit na dapat harapin ni Pastor Kibuloy ang hearing, bakit niya gagawin yon when he doesn't expect a fair shake? Pwede sige, he knows the risks. E di magpapa-aresto siya kung ganun. E di maglabas ng arrest warrant ang Kongreso at saka ang Senado. Agawan sila kung saan siya i-detain. Galingan nila. He knows the consequences. Pero, sinabi niya, basically it's a come and get me. Dalawa daw ang function ng Senate. Hindi po, legislation and oversight. Hindi po. Pwede sila, well, yun nga, pursuant to their function to legislate, pwede silang mag-conduct ng inquiries in aid of legislation at nasa saligang batas po yan. I know you don't like to hear these things, pero ito po ang katotohanan. Meron po silang power to do that. Ang tanong is, what is the extent of that power? Sabi ni Ma'am Christine, what a piece of work this 19th Congress is. Nako, sinabi mo. As if doing something in hearings, waste of taxpayers' money on the electricity, food, salary, for politicking. Hindi mo pera yan, we deserve better.
Yun, sabi ni Ma'am John, para namang hindi natin alam na ang pwede lang isagot sa hearing is yes or no. Okay, now, finally, bago tayo magtapos. Ito ang what's going for the pastor. Inaresto niyo na yung dalawang host ng SMNI. Unfairly. Tinreten niyo na natanggalin ang kanilang prangkisa. Again, unfairly. Kasi kailangan na ng due process. Bukod pa dyan, ilang beses nang sinuspindi ang SMNI. Okay? Ngayon, mayroon pa. May kaso man si Pastor Kibuloy abroad. Hindi naman nila kinakasuhan si Pastor dito. Gusto nila, magdala ng witnesses sa Senado para siraan siya, sabihin na ito yung mga pagkakamali niya or whatever. So, bakit? Diba? Hindi ba ang nararapat na venue niyan ay yung hukuman? Ngayon, assuming na nag-file na ng kaso itong mga to, why not let the courts handle it? So, ang nakikita natin, tama rin naman, kumaga, may credibility when Pastor Kibuloy says he does not expect a fair shake in the Senate or in the House. Yung House, nakita na natin yung arrest, yung threat sa prangkisa, yung pinapasuspindi nila, and so on. Ito si Senator Hontiveros. Panayang there's a parade of witnesses saying all of these things to the pastor. Witnesses that claim that crimes have been committed. Why are these witnesses not filing the appropriate cases? I get it, siguro nga. May banta daw sa buhay nila. Napatunayan na po ba ang banta na yon? Bakit hindi ang Senado naman mag-assist sa mga witnesses na ito na mag-file ng mga kaso? Ano po ang iniimbestiga ninyo dito? Valid ang claim ni Pastor that he does not expect a fair shake. Gawa na ng mga pagkaladkad ng pangalan niya doon sa hearings ng SMNI. So, para sa akin, sure. Gusto ng Senado ipasamon siya, may power sila to do that. Ayaw niyong magpakita, hindi ninyo maserve yung summons, issue sila ng warrant of arrest, sure, why not? Alam ni Pastor yan na bahagi yan ng power ng Senado to do that. Pero, ang diskarte na siya. Anong gusto ng Senado? Magpasamon ng magpasamon, magpa-arrest order ng magpa-arrest order? Sure. Tatandaan na lang natin yan sa darating na eleksyon. Yung tinitira pa nila ay isang tao na ma-impluensya sa at least 7 million na katao. Well, good luck with that. Di lang yun. May chilling effect yan. Ito yung sinasabi natin. Sabihin nila ngayon, pwede na nilang imbestigahan yung ibang mga relihiyon and so on. Pwede nilang ipasamon yung mga heads nitong mga to. Parang silang nagpapasamon ng Santo Papa, di ba? O sige, gawin ninyo yun. Pero politically, may backlash yan. Hindi naman, di ba? For every action, there is an equal and opposite reaction. So, ang reaction is political. Yung taong bayan, nakikita natin, itong panghaharas, what amounts to harassment, what amounts to, how do you call this, oppression, what amounts to using abusing the system of the Senate and the House para meron silang i-oppress in aid of their election, re-election, or in the holy name of politics. Ay nako. Sabi ni Ferby, not comparable po sa Santo Papa. Your opinion. In mine, he's the head of a religion in the same way that the Pope is the head of a religion. If you want to get deeper into it, sure, by all means. Sabi ni Pobreng Pinoy, hindi pala ako kausap. Sabi ni Ma'am Valerie, dapat matuto ng mga Pilipino kung sino iboboto nila kasi imbis na major problem ng bayan, ang tutukan at bigyan ng importansya ang mga taong tumutulong sa bayan ang gustong litisin. In fact, hindi ba sinabi nga ni Senadora Amy, itong budget nila, election budget yan. At asahan natin, lahat ng mga hearings ay election-related hearings. Yun lang po yun. Bukod dyan, syempre, in support of more power for them, more, how do you call this? More power and longer opportunity, kumbaga, more time to exercise that power. Sabi ni Andres, the Pope is very respectful. I agree, but we're only comparing heads of religion here. If you want to compare attitudes and all that, that was not part of what I said. And I did not discuss any attitudes or anything like that. Okay? So, feel free to make your comparisons deeper, but that is not the comparison that I need. Okay? We're talking about the issuance of a summons to the head of an organized religion. Sabi ni Ma'am Anita, si Senator Mig Zubiri na laking
na itulong ng SMNI, pero siya pa talaga ang pumirma para patawag si Pastor. Ay nako, totoo yan. Well, remember what I told you about the collegiality of the House and the Senate? Yun ang problema. Hindi talaga natin ma-expect na pagtanggol nila si Pastor. Despite all the good that has been done for them, despite na lapit sila ng lapit para humingi ng tulong noon pag eleksyon or and so on, hindi. Once nakaupo na yung mga yan, iba na po ang interest nila. So, siguro, tama nga ang sinasabi na yung ibang mga natulungan dyan, kapag nakasampa na sa poder, nakakalimutan na. Sabi ni Love 1, 2, 3, 4, kung inosente si Kibuloy, di harapin niya. Hinaharap naman po niya. Pero hindi po hukuman ng Senado. So, walang guilt or innocence po dyan, Love 1, 2, 3, 4. It's supposed to be a hearing in aid of legislation. So, there is no guilt or innocence dyan. Konti namang pa-seminar, sabihin nyo sa amo nyo. Okay? Apples and oranges. Sabi ni Pobreng Pinoy. Ay, iba kausap. Okay, Socorro says, nakakasuko na ang ginagawa ng Congress at Senate. Super ang pagkagahaman sa power at pera na ubos na ang taxpayers' money. So yes, tandaan natin yung galit natin dito. At yung clear implication na ginagawa ni Senator Risa at ng Kongreso. Tandaan po natin na mga politiko yung mga to at importante sa kanilang re-election ang opinyon ng taong bayan. So tandaan natin yung mga pangalan nila. Tandaan natin yung mga sinabi nila. Tandaan po natin na the next time they come knocking and asking for our votes at tulong para sila ay ma-elect or re-elect, huwag na po natin silang pansinin. Ibaon nasa munti ko na sabihin lumot, ibaon na sa limot ang mga yan. Lalong-lalo na yung mga taong mga constituents nitong mga kongresistang ito. Pwede ba? Tama na. Walang maayos silang ginagawa. Pwede ba? Kung sakasakaling they run for other office, higher or lower, tandaan po natin yung mga maling ginagawa nila dito. Tandaan po natin na kailangan ng kalimutan itong mga to. They do not deserve to be in position. Dahil pinapakita nila lantaran sa taong bayan yung kanilang pang-aabuso ng powers nila bilang mga legislators. Alam naman natin na hindi ito, hindi sila hukuman. And yet naghahanap sila ng pagkakamali at kasalanan. Fishing, kumbaga. Ano naman po ang value sa pagtawag kay Pastor Kibuloy kung makukuha naman nila ang kasagutan sa iba? Ano naman po ang batas na kanilang ginagawa? Meron na nga po Pero gagamitin nila yung mga ganitong issue para ma-target yung mga future campaign contributors, para ma-target yung mga how do you call this? Yung magpasipsip sa mga powers that be na galit sa mga Duterte. Ay nako. In the end, it's all about the elections. So bantayan din natin po 'yon. At yes, pwede naman natin gamitin 'yan laban sa administrasyon na ito. Kasi sa totoo lang, he lets these things happen. The leadership lets these things happen. Sino ba ang hindi ba this entire thing, this entire moro-moro works for the administration who basically are starting to cut their ties with the Dutertes, except for Inday, because they need the vice president by the president's side to make him look like he's still in control. Nako. Ang balik natin dito is sa elections. Ang balik natin dito ay kapag nangangampanya na itong mga to, ilabas natin at huwag nating kalimutan ang mga ito. Hi kay VSC. Nasa Paris daw siya. Sabi ni Josh, sa dami ng hearing in aid of legislation, madami na po bang na-amend? Ay nako, asa pa tayo? Na-amend na batas? Alam naman natin, di ba? Sabi ni Rose, sayang pera ng taong bayan sa pasahod sa kanila. Totoo din naman po yun. Sabi ni Happy Fam, agree ako dyan, he needs VP by his side, so he looks honorable. Okay. Sabi ni Ma'am Vivian, hindi ko po ni minsan inisip na ang pinakaiiwas-iwasan nating pinakawalang kwentang pamumuno ay mangyayari sa pamumuno ng isang Marcos. Lagot kayong mga tambaloslos sa darating na eleksyon. Mayroong mga nag-a-appeal to emotion at sinasabing kung kamag-anak nyo ang nabiktima niyan, kakampihan nyo ba? Unang-una, the majority of us
wala kaming alam na ebidensya or anything of the sort sa kaso kasi nga hindi pa po tapos ang paglilitis. So kailangan namin makita yung paglilitis na yan. Otherwise, innocent until proven guilty. Okay? Kayo, gusto nyo maghikayat ng ganyan, by all means. Pero para sa amin, until merong hukuman na nagsabi, he is innocent until proven otherwise. At yung pagkaladkad niya dito sa Senado ay simpleng paninira. Actually, hindi simple. Ay paninira. Alam naman natin na hindi nila ginagawa ng bagong batas yan. Posible mag-file sila ng draft and then mamamatay yan after first reading. Aminin na lang kasi nila yung pamumulitika nila. At aminin na rin ng mga trolls dito na may political aspect ito. Di naman siguro tayo ganong kabulag na di natin makikita yung mga ganyang paninira. Diba? Pag-abuso ng posisyon nila para makapanira in aid of politics. Well, since in aid of politics yan, political din ang backlash. Kalimutan na natin sa darating na eleksyon. Okay. Maraming salamat sa pagsubaybay nitong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga trolls na akyat na naman ang engagement namin. Maraming salamat dun sa mga nagpadala ng stars, ng stickers, gifts, ano po ba yan? Kung anik-anik pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat at nakikilahok kayo sa mga diskursong ganito. Hindi po lahat, syempre, mag-a-agree sa ating opinyon. At minsan, nagbabago din po tayo ng opinyon pagka may dumarating na ebidensya. Gayon pa man. Ang pinaka na dinidefend natin dito sa ating diskurso ngayong araw na ito, ang karapatan magsalita at magpahayag. Kasi alam natin na tinatarget si Pastor Kibuloy gawa ng pagdepensa ng SMNI sa mga Duterte. Gawa ng kanilang impluensya sa at least 7 million people. And 7 million people make a difference, di ba? Especially in elections. Hayaan natin ang hukuman mag-decide at hayaan natin na the course of justice continues. Meron ba dito sa atin na naghikayat na harangin ang hukuman? Meron ba sa atin dito na naghihikayat na wag na siyang dalhin sa hukuman? Hindi. Ang hinihingin nga natin dito ay due process. Hindi po due process ang kaladkarin siya for imaginary legislation in the House and in the Senate. At the same time, ina-acknowledge natin, may power kayo, oo, may power kayo talaga to do that. Pero huwag niyong iisipin for 1 second na hindi don't see right through it. Once again, ano po yung contradictory statement ni PBBM? So, we have to remember, ito maganda si Ma'am Christine mag-comment. Sabi niya, we have to remember this oppressiveness of Congress. Medyo amnesia kasi ang Pilipino. Nung pinahirapan ng Senate si Lincoln Ong, I kept putting myself in his shoes. What if gawin sa atin yan? Remember. Oo nga So muli, huwag natin kakalimutan itong mga ito. Kaya importante yung mga hashtags. So para sa susunod na eleksyon, may pag sinearch natin, search natin yung mga issues na ganito. Search natin para pag gumawa tayo ng desisyon sa eleksyon, ito po ang mga lalabas. So, yung hashtag natin dito? Senator Risa in aid of legislation, Pastor Kibuloy or something like that. Diba? Remember this. I'm open to suggestions kung anong hashtag dito. But remember this. Importante. Tama si Ma'am Christine. Minsan nakakalimutan natin. So, let's go. Let's do this. Okay. So, muli, maraming salamat. Thank you for being here. Thank you for joining the discourse. Thank you for joining the discussions. And thank you once again for loving your country so much that you are here, you're willing to talk about it, you bring the matter to the public knowledge and talk. Well, don't let anybody say that discussing these matters are not doing anything. May ginagawa po tayo. We're educating, we're creating awareness, nang sa gayon, once the hearts and minds are moved, the bodies will follow. So, maraming salamat. Good night, everybody. We will see you tomorrow. And please take care of yourselves. Ingat-ingatan ng sarili. Ingat-ingatan ng kalusugan. Nang sa gayon, makatuloy ang serbisyo ninyo para sa bayan. Good night.